Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. So tulo lang pala ang magpapatahimik sa mga tongreso na ito. Mga tongreso na muntik mag-contempt kay Ka Eric at Dr. Badoy ay natahimik na lang nung binuksan ni Atty. Tolentino ang sotolo sa Congress. Tila ba natahimik na lang ang mga tongreso na ito nung bigla ang binigbig ni Atty. Tolentino. Mga tongreso, kahihiyan lang ang ginagawa at walang ng iba pa. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang ang issue ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Mabuhay ka po, Atty. Roque. Salamat sa mga pahayag upang malaman ng mga tao ang ating batas sa pamamagitan mo. Sana po suportahan at tulungan ninyo si Ka Eric at Dr. Badoy para makalaya agad." Sabi din ng isang netizen, sana ma-abolish na ang Congress and adopt a unicameral legislature. Wala na pong tiwala sa mga kakayanan ng congressman na to at puro budget projects ang nasa isip para makakupit ang mga hinayupak. I'm just wondering talaga mga lords, ano ba talaga ang ginagawa ng isang House of Representatives? Kasi 'di ba, sa ilang taon no na andito ako sa Pilipinas, ngayon lang talaga ako nakakita ng House of Representatives na parang gusto niyang gawin lahat. 'Di ba, na sobrang ingay at talagang ang dami niyang mga aktibidades outside kesa gawin niya ang kanyang tungkulin as House of Representatives. House Speaker no ng Kongreso. So, ngayong araw po ay pumapalit sa simula ng programang Cash Assistance Rice Distribution for Cargo Program sa inyong probinsya. Ito ay ang isang bahagi ng ating operasyon at coordination sa House of Representatives at sa Department of Social Welfare DSWD yung DSWD under Secretary Legislature dyan. Yung bagay nito ay may cash component ng 1,000 kada beneficiaryo at ngayong araw magtatawagin tayo for 3,000 beneficiaries at 25 kilos na premium rice. Kita nyo mga lords, di ba? Ang laki ng mukha niya sa tarpaulin. Di ba, hindi naman issue ang tumulong, pero as you see, pati trabaho ng DSWD, siya na yung gumagawa. Eh napansin nyo ba mga lords, di ba? Pati pangalan niya, di ba? MR. Ang laki ng logo niya, ang laki ng mukha niya. Di ba, imagine niyo, ganun ba tumulong? Ang laki-laki ng mukha mo sa tarpaulin? Ang laki-laki ng logo mo. Para saan ba yan, di ba? Mind conditioning. Para makita yung mukha niya, makita yung logo niya. And pwede naman niyang ipautos sa DSWD, di ba? Pasabi-sabi pa siya, magtrabaho lang daw muna siya. Mag-focus daw muna siya sa camera. Pero yan ba yung focus na ginagawa niya? Kaya talaga mga lords, halata mo talaga na may another intention siya. Bakit niya ginagawa yung mga ganyan? Kasi kung wala, bakit ang laki-laki ng mukha niya, may patarpulin pa, nakakalat yung pangalan niya sa event, sa venue. Credit grabber din no? Gawain ng DSWD. Ang tanong, ano naman ang remedyo para kay Dr. Badoy at kay Ka Eric ng SMNI ngayong nakakulong sila sa Kongreso? Ang sabi ni Congressman Pimentel, sila ikukulong hanggang ma-approve ang committee report sa plenaryo. So kung mangyayari po yon, ibig sabihin, magpapasko sila sa kulungan sa Kamara, no? Dahil ang susunod na session po ay sa January 22. Sa December 13 po, mag-a-adjourn na, magbe-break na po ang Kongreso. At ibig sabihin yan, may possibility nga po no, na tatagal ng buwan ang pagkakakulong kay Dr. Badoy at kay Ka Eric ng SMNI. Sinabi na po natin na paninindigan natin, hindi dapat sila nakulong kasi yung tanong nila, tanong lang naman, wala pong fake news. At miski sabihin na natin nagkaroon ng fake news, hindi po dapat kinukulong ang fake news dahil yan po ay kabahagi ng free marketplace of idea kung saan ang taong bayan maghuhusga kung anong paniniwalaan at ano ang hindi dapat paniwalaan.
Sinabi rin natin na bagamat may kapangyarihan ng ang Kamara na mag-cite in contempt at magpakulong ng mga resource persons, kinakailangan ito'y alinsunod sa rules mismo ng Kamara at saka dapat po sumusunod din sa saligang batas, lalong-lalo na yung right to due process. So pag ikaw ba ay nakulong, gaya niyan, anong remedyo nyo? Well, ang remedyo po sa illegal na pagkakakulong ay una-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po ay napaka-importanting writ of habeas corpus, na kapag meron pong martial law, pwedeng suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus ng presidente. Ibig sabihin, pwede ka makulong at wala kang remedyo. Pero kung illegal ang iyong pagkakakulong, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdedetene na isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Siyempre po dito, ang sasabihin ng Kamara de Representante, may kapangyarihan kami na mag-cite in contempt. Dahil yan po ay kinilala ng kapangyarihan ng mababang kapulungan mula pa noong Arnault versus Nazareno na panahon pa ng mga lolo-lola natin. Pero siyempre, ang counter naman dyan, may ganyang kapangyarihan. Pero dapat, una-una, binigyan mo sila ng kanilang karapatan sa ayon sa Bill of Rights na due process. Kung ipapakulong mo sila dahil sila nagsisinungaling, dapat binigyan mo sila ng pagkakataon para sabihin kung bakit hindi dapat sila makulong dahil sila nagsisinungaling. Mantakin nyo ha, itong kay Lorraine Badoy, kaya lang siya kinulong daw sa pagsisinungaling dahil tinanong siya, meron bang advertisement ang inyong programa ng Laban ng Bayan? Sabi niya minsan, wala. Tapos sabi niya parang meron. So dahil lang doon ha, dahil doon sa issue ng whether or not may advertisement ang Laban ng Bayan, kinulong siya. Ito naman po kay Ka-Eric, ay nako po, mas matindi po at talagang mas malinaw na labag ang kanyang pagkakakulong kasi nga po, meron tayong sotolo no, na nagsasabi na hindi po pwedeng mamilit sa isang mamamahayag na i-reveal ang kanilang source. Dahil pag nangyari po yan, mawawala ng kumpiyansa ang mga sources sa mga mamamahayag, wala na sisiwalat ng katotohanan para naman lumabas ang baho sa gobyerno. No? Yan po talaga ay kalaban ng demokrasya. Dahil ang demokrasya, ang pundasyon po niyan ay yung malayang pananalita. So, ang sasabihin ng Kamara ay nako, hindi applicable ang shield law kasi ang sabi ng batas dapat accredited journalist. Alam niyo po, yung accredited journalist na yan, ang ibig sabihin niyan, dapat yan, talagang meron siyang trabaho na mamamahayag. Hindi na ang gobyerno nag-accredit. In fact, kapag ang gobyerno mag-accredit, yan po ilabag sa malayang pamamahayag kasi parang binigyan mo na ng gobyerno ng veto powers kapag ayaw niyang maging isang periodista o isang tao. Hindi lang niya accredit. No? Pero ang ginamit na salita sa SOTO word ay accredited journalist. Ibig sabihin, bona fide. Ibig sabihin, talagang siya ay mamamahayag. At sino bang mamamahayag? May dalawang definition po yan. No? Ang kaparehong definition ay isang tao na nagbibigay ng impormasyon on a regular basis sa lipunan whether or not may sweldo. Pero meron naman pong sweldo talaga si Ka-Eric at si Ka-Badoy. So malinaw po na nagbibigay sila ng impormasyon at yan ang hanap buhay nila. Sila ay mamamahayag. Hindi ko maintindihan ba't yung isang taga-UP sinasabi hindi sila mamamahayag. Ewan ko sa kanya. Siya pa naman ay profesor ng MASCOM na dapat pinaninitigan ng karapatan. Pero pag hindi kaliwa, walang karapatan at ang gusto niya, kaliwa lang may karapatan. Pwede ba yun? Ang karapatan ay para sa lahat, kaliwa or hindi. So anyway, yan po ang remedyo. No? Pero bukod po sa habeas corpus, kasi po pwedeng sabihin ng Kamara na, kita mo, may kapangyarihan naman pala sila mag-cite in contempt. So hindi ka po pwede mag-habeas corpus. Meron din tayong remedyo na certiorari. Ang certiorari, kapag nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction. Ibig sabihin, pag umabuso sa kapangyarihan na nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. At ang sasabihin nga nila Doc Badoy at saka ni Ka-Eric na yung pagpapakulong sa kanila na walang due process at saka yung pagpapakulong sa kanila dahil ayaw nilang i-reveal ang sources ay pag-abuso sa kapangyarihan ng Kamara. May nagtanong, kung maging matagumpay si Doc Eric at saka si Doc Badoy pala at si Eric na mapatunayan na nagkaroon ng pagkalabis sa kapangyarihan ang Kamara de Representante, pwede ba sila magdemanda sa danyos? Well, alam niyo po, nakasulat talaga na merong absolute privilege ang mga miyembro ng mga kongreso sa kanilang mga tungkulin. Kasi kung sila ipapaparusahan sa kanilang mga diskusyon, baka mamaya mawala ang debate sa Kongreso, ayan talaga ang trabaho ng Kongreso, magdebate ng issue. Pero kung sila mismo ang susupil ng karapan, wala na bang remedyo? Walang naisip ko pong remedyo, yung tinatawag na abuse of right.
Ibig sabihin, yan po ay nasa civil code na kung sino nga abuso sa karapatan ay dapat magbayad ng danyos perwisyo. No? Tingin ko po pwedeng gamitin yan sa mga mambabatas miski merong absolute privilege. Bakit? Kasi alam naman natin na meron talaga silang karapatan na mag-imbestiga at magpakulong. Pero pag ito naman po ay ginamit sa pamamaraan na umaabuso nga sa kapangyarihan dahil gusto nilang supilin ang kalayaan ng malayang pamamahayag at dahil gusto nilang parusahan yung mga nagsasalita laban lamang kay speaker, sa tingin ko, pwede naman po silang mademanda for abuse of right na nagawa po namin nung dinimanda namin si First Gentleman Mike Arroyo na nagsampa ng sangkatutak na libel cases laban sa mga mamamahayag. At doon po sinabi ng Korte Suprema, pwede nga magdemanda for abuse of right, maski legal ang ginawa ng isang tao. So maski legal po ang ginawa ng Kongreso, kung mayroong pagmamalabis, ang tingin ko po, pwede dahil no one naman is entitled to absolute immunity. Well, sana po malinaw yan. At oo nga pala po, bukas po natin ihahain ang petisyon na para kay Doc Lorraine at kay Ka Eric. Humikim po kami ng inyong dasal na sana po ito ay mapakinggan ng Korte Suprema dahil kahit sino pong mamamayan, hindi dapat makulong miski 1 oras lamang kung wala naman pong legal na basihan. Pangalawang habeas corpus ko po itong naiahin sa Korte Suprema. Nung una naman po ay naging successful. Ito po yung para kay Professor Randy David nang inaresto siya habang nagmamarcha sa isang rally. At yun naman pong pagkakataon na yun, nag-grant naman po yung petisyon na pagwalang bisa yung pag-aaresto at siyempre inordera na pawalan si Randy David na sana ganyan din po ang maging desisyon ng ating hukuman. Matapos namin maisampa ang petisyon bukas dahil ayaw naman namin na kahit sino na lalong-lalo na yung mga naninindigan lang sa kanilang karapatan ng malayang pananalita ay makukulong lalong-lalo na sa panahon ng Pasko. Huwag naman po. So, tignan po natin ang ating mga reaksyon ng ating texters dahil ito po ang buhay ng programang ito. Si Nico Rapados, Attorney Idol, shout out please. Hello, Nico. Okay, Kupi. Hi, Attorney Harry. So much injustice happening to our country. Kaya nga po dapat manindigan. Pag merong hindi makatarungan, magsampa ng remedyo. Pumunta sa hukuman. Dahil ang hukuman naman po, itataguyod nila ang supremacy ng ating saligang batas, ng ating mga karapatan. Secretly 0077, martial law, hina po, Attorney Harry. Oo nga po, para talagang undeclared martial law. At least si Presidente Marcos Sr. nagdeklara ng martial law. Ito, walang martial law, pero kulong kaagad pag namula sa speaker. Si Nico Rapadas, masyado kasi maselan si Tambaluslos at dumadami ang sumisipsip sa kanya. Kala mo naman, mananalong Pangulo, si Tanga, Sarang maging Pangulo, mamamatay at mabubuwang sila sa labis na inggit. Maubos, mamamatay sa konsumisyon ang mga Tambaluslos. Nakakatuwa ang comment mo. Mara Dizon, hindi katanggap-tanggap yung ginawa nila kina Doc Lorraine at Ka Eric. We will remember this. Si Tambaluslos lang may kagagawa niya. Okay? Mylene Ramos, Fox na side ng SMNI, ano ginagawa para matulungan mga anchor nila? Yun nga po, ako naman po ay magsasampa ng petisyon. At ako po ay taga-SMNI din. Okay? So, Marlene Silvestre, hello Spox Harry. Alam ko na hindi niyo sila pababayaan. God bless you Spox and SMNI. Well, nawalan lang po tayo ng weekend. Pero maliit na bagay po yan. Compare naman dun sa sakripisya ng dalawa na nagpakulong. Joel Contreras, Attorney Roque, pakikamusta na lang ako kay Tatay Digong. Okay, kakamusta ko po kayo kay Tatay Digong. Joanne Green, nalin lang tayo sa unit team. Inakala ng marami na Marcos Duterte. Well, sana wag naman po. May pag-asa pa naman po mabuhay yan. Si Joyef Zacarias, I think sir, bahalak nilang ipaburang SMNI para hindi mabubunyag ang ground tactics ng kalaban ng gobyerno natin. Mahirapan po sila dahil ang SMNI bilang isang media establishment, una-una, meron na pong prangkisa. Ang ABS-CBN dati, walang prangkisa na paso. At dahil meron siyang prangkisa, sakop po siya ng malayang pamamahayag. MJ Lagario, Sir Attorney Harry, watching from Sharjah, UAE, nakakabahala talaga nangyari sa ating bansa. Sana makalabas na sila Ka Eric at Doc Lorraine. Well, sisikapin naman po natin magawa yan. Kiara Dizon, Attorney, paano kung sabihin ng SC na hindi nila pwedeng pakialaman ang Kamara dahil sa equal branch ng government? Well, meron pong bagong desisyon, no? Yung Lincoln Ong versus sa Senate. No? At doon po natalo ang Senado dahil sinabi nga na illegal ang pagkakakulong dahil hindi siya binigyan ng pagkakataon na marinig yung right to due process at pinawalang bisa yung pagkakakulong. BCBs, good evening, Attorney Harry. Hindi pa pwedeng gumalaw ang AFP to sort you. Nako, kayo naman talaga. Pablo De Vera, sana magkaroon ng coup sa camera
pasukin sana nila ng AFP-PNP para ayusin ang upper at lower house. Alam niyo po, siguro dapat mangyari dyan, ma-realize ng mga kongresista pag naipasa na ang pangtao ng budget na masyadong mapagwatak-watak ang liderato ni Speaker Martin na hindi talaga sang-ayon sa interes ng sambayan ng Pilipino na magkawatak-watak tayo. Planet Romed, hi Attorney Roque, hope all is well with you. Okay, salamat po. Manuel Gan, good evening Attorney, mabuhay ka. Sabihin ng nating lahat na budol tayo. Tayo talaga. Oo. Rod Tebs, Attorney, walang karapatang paaminin ang isang tao, tanggapin nila kung anong isasagot ng isang tao. Lumalabas ng diktador ang mga congressman kasi pilit nila pinaamin ng isang tao. Kaya nga po, dudulog tayo sa hukuman para po sila ay palayain. Secretly 0077, feel ko much better si FPGMA ulit ang House Speaker. Tignan po natin, decision po yan ng mga kongresista. At decision din po yan ni PBBM. Siguro naman nakikita niya na hindi mabuti itong pagkawatak-watak ng bayan sa ngayon. Kuwa Pocholo, lumalabas na vlog mo, boss. Lumalakas na ang vlog mo, boss. Maraming salamat po kasi nandiyan kayo patuloy ang inyong suporta. Maraming salamat po. Rush, good evening Attorney. Can you call a student and journalist who writes articles in school papers? Well, kasama po yan sa malayang pamamahayag. Kasama po sila sa bilang ng mga mamamahayag kasi nga po yung UNESCO definition ng mamamahayag regularly imparts information whether or not may sweldo. Ang ILO dapat meron sweldo. Okay? Lean 17, have a blessed Sunday po. Spokes, ingat po palagi Attorney Roque. Grabe na po talaga mga congressman ngayon, no? Nakakamiss talaga si Tatay Digong. Siya lang ang tunay na may malasakit sa mga maliit at mamamayan at sa bayan. Sana po nakikinig sila na mga tao hindi nakakalimot sa mabuting pagsisilbi. Edgardo Sampaga, palayaan si Eric at Dr. Rain sa lalong madaling panahon. Yan po ang ating hingin sa Korte Suprema. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!